Bago tayo nakarating ng ibang bansa, bago tayo nag-apply, kaakibat na natin ng ating mga pangarap sa buhay para sa pamilya natin at sa mga anak. Ang pinaka-advice ko doon sa mga nasa ibang bansa na pinalad, huwag po kayong magnanakaw. Makontento po tayo sa sahod kung anong ibinibigay sa atin na salary ng ating mga employer. Huwag po nating madaliin ang pagtupad ng mga pangarap natin sa pamamagitan ng panluloko ng mga kababayan natin, pagnanakaw sa mga employer natin. Kasi po, kapag ginawa niyo po yan, hindi man ngayon, hindi man agad, darating ang time na pagbabayaran niyo yan. Ang nakakalungkot lang kung pati pamilya mo kasama mo magbayad sa mga panluloko mo sa kapwa mo. Ako, bakit hindi ako nag-i-encourage ng mga kababayan ko or kalugar ko na mag-abroad? Kasi takot po ang nangingibabaw sa akin. Kasi hindi lahat ng nag-a-abroad ay siniswerte. Kung ang asawa mo ay matino, diyan ka na lang sa Pilipinas, magtulungan na lang kayo. Yan lagi ang sinasabi ko. Hindi solusyon ng pag-a-abroad para matupad mo yung pangarap mo or maibigay mo sa pamilya mo yung gusto mo. Yan ang mga advices ko sa mga kaibigan kong may asawa, pamangkin, or yung bagong nakilala lang. Yan lagi ang sinasabi ko. Kung ikaw ay may magandang pamilya, magtulungan na lang kayo mag-asawa. Magsumikap. Kasi sa pagtutulungan nyo, time will come na makakaahon kayo sa kung anong buhay meron kayo. Kung anumang buhay meron kayo. Kaya yan lagi ang sinasabi ko, hindi solusyon ng pag-a-abroad. Tama na yung ako lang ang nasira yung pamilya ko. Kasi hindi lahat ng lalaki nakakapag-control ng sarili, di ba? Kung tayong mga babae nakakapag-control tayo, ang lalaki hindi. Kaya malawak ang panguunawa ko. Ang isa pa sa hindi magandang nangyayari sa mga kapwa ko OFW is a-apply patungong ibang bansa. May asawa pa. Uuwi, may asawa pa. Kapag kita na ng iba, sasabihin, hiwalay na sila. Guys, kung kayo po ay may asawa sa Pilipinas, sana gawin nyo yung tama. Walang masama ang makipagrelasyon kung nasa ibang bansa ka. Kung ikaw ay wala ng asawa, ang asawa mo may anak na doon sa ibang babae, ang asawa mo ay nangibang bakod na, pero kung nagsasama pa kayo, pag uwi mo ng Pilipinas, abay, pag-isipan mo mabuti. Kasi yung iba, nung nasa Pilipinas pa, magkasama sila. So, ang kita hindi sapat. Or sabihin natin hindi nagtatrabaho. Pero, nagsasama pa rin sila. Pag nakapunta na ng ibang bansa, hindi na po asawa. Nilalait na sa asawa. Bakit ganun? Kasi may trabaho ka na, malaki ng kinikita mo. Sa pera mo na lang ang asawa mo ng ganun-ganun dahil walang trabaho. Pwede mo naman siyang paalagain ng mga anak mo. Pwede mo siyang bigyan ng puhunan para
tuwang mo sa paghahanap buhay. Huwag po ganun. Hindi ibig sabihin na nag-abroad ka na, igaganunin mo lang itrato yung asawa mo. Kung matino naman siya, abay, dapat itrato mo ng maayos. Magtulungan kayong dalawa. Ikaw, kung malaki ang kita mo, bigyan mo siya ng pagkakakitaan kung wala siyang hanap buhay habang nag-aalaga siya ng mga anak ninyo. Hindi yung nag-abroad ka lang. Sasabi mo, tamad, ganito, ganyan. Nung nandoon ka pa sa Pilipinas, gano'n naman na siya. Diba? Nag-abroad ka lang, sisipain mo na palabas ng bahay. Hindi po dapat ganun. Kung kumikita ka at napagkakatiwalaan mo asawa mo sa mga anak mo, abay, bigyan mo siya ng pagkakataon at magtulungan kayong dalawa. For sure, magiging maganda ang inyong buhay. Tungkol doon sa mga nangungutang, may mga nangungutang na may disiplina sa sarili. Kaya bakit nila ginagawa nangungutang? Nagpapatayo ng bahay. Kasi ang sahod, hindi yan kakasya. Hindi mo kaagad mapapagawa ng bahay kasi nga, ang sahod mo maliit lang, lalok may pinapaaral ka. So, kung uutang siya, hulog-hulugan niya tuwing sahod, makakapaunti-unti siyang makapagawa ng kanyang bahay, makapagpagawa ng kanyang bahay. So, ganun lang kasimple. Wala akong sinasabi lagi na masama ang mangutang. Ang masama ay hindi ka marunong magbayad. Ikaw ay may utang. Pakiusapan mo yung inutangan mo at unti-untiin mo bayaran. Hindi yung magtatago ka. Ibablock mo na lang ng ibablock. Hindi po magandang gawain yun. Kaya dapat iwasan po natin ang mangutang ng kaliwat kanan para hindi po tayo mahirapan. At lagi po nating tatandaan, gumawa ka ng budget plan para alam mo kung kaya mong bayaran ang uutangin mo. Pampadala sa Pilipinas mo, pambayad ng bills mo. Ako nangungutang din ako. Hindi ako umuutang na hindi kikita. Dapat ganun. Kasi kung uutang ka, walang kita, saan ka kukuha ng ipanghuhulog mo? Kung wala ka ring trabaho, kaya dapat bago tayo mangutang, dapat siguraduhin po natin na may pambayad tayo. At saka, maiwasan po natin ang manloko sa kapwa. Kasi ang panluloko, hindi po yan maganda. Lalo kung nalalaman ng mga anak natin. Sa susunod, manluloko din ang anak mo. Kasi nanluloko ka ng tao. Kasi yun ang kinamulatan nila eh. Pinakain mo sila. Doon ako nagtataka sa mga nangungutang pinapadala sa Pilipinas tapos tataguan. Napakapangit na gawain yun. Yung mangungutang ka, pagkatapos ipapakain mo sa pamilya mo, tapos tataguan mo, paano mo naaatim pakainin ng pamilya mo galing sa panluloko? At doon sa mga nagnanakaw, papaano nyo napapadala sa pamilya nyo, naaatim na ipadala sa pamilya nyo ang mga ninakaw ninyo? Makontento po tayo sa sahod natin. Ang daming OFW na may kasong nakaw, panluloko, estafa. Hindi lang ang may utang sa akin, marami ang nangungutang. Bayaran niyo po yun paunti-unti kasi kahit anong gawin ninyo, hindi kayo makakausad sa buhay dahil nanluloko kayo ng kapwa. Kaya iwasan po natin ang manloko. Sabi nga, gumawa ka ng mabuti, kabutihan din ang babalik sa'yo. Minsan, naiinis din ako. Nakakapagsalita talaga ako ng hindi maganda. Pero dapat nilang namnamin kasi sobra na yung ginawa nila. Yung ginisa ka sa sarili mong mantika. Ganon ang ginawa nila sa akin. Kaya hindi maganda. Kaya ako nagalit. Bakit ko sila naipost? Kasi matagal na po yan ang utang nila. Yung isa 2022. Tapos yung isa naman
tag dito, 2023, pero months din siya or taon na ata. Kaya sinong matutuwa? Ikaw nagpapakain ka sa pamilya mo galing sa ganyang pamamaraan? Ay napaka-ing na klaseng nanay, sa totoo lang, na ganyang klase ng tao. Kapag nangutang ka, marunong ka magbayad. Wag mong babayaran ng mga problema mo ang mga pinagkakautangan mo. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang problema. May kanya-kanya rin tayong pamamaraan kung paano natin ma-resolve yung ating mga problema. Marami rin sa mga OFW ang lalaki ng utang, pero kinalimutan na lang. Hindi lang OFW, pero hindi kayo magiging successful sa buhay. Maging successful man kayo, pero hindi kayo magiging masaya. Hindi nyo napapansin, pinipiktusan na kayo ni karma. Kaya dapat mag-iingat po tayo palagi sa mga ginagawa natin, lalo na yung mga kapwa ko OFW. Please lang, iwasan po ninyo ang magnakaw at ipakain sa pamilya nyo at ipagawa ng bahay nyo. Napakapangit po na gawain yun, hindi po maganda. Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa gabi na may mga utang kayong tinatakasan, may mga tao kayong ninakawan? Akala nyo habang buhay ninyo may tatago yun? Hindi. Lalabas at lalabas ang totoo. Lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Walang perpekto sa mundo. Pero kung kaya nating itama, itama po natin. At doon sa mga nakikipagrelasyon na may asawa, parang awan nyo na sa mga asawa ninyo. Lumalakad na walang ulo. At wag din kayong maninira ng kapwa kung hindi nyo naman kilala. At saka kilala nyo lang sa kwentuhan, sa naririnig nyo. Huwag po nating ugaliin yung paninira ng kapwa natin, lalo kung hindi naman talaga natin kilala yung buong pagkatao ng isang tao. Para po maging maganda yung takbo ng buhay natin. Magkaroon tayo ng peace of mind. Mind your own business. Huwag kang makikialam sa buhay ng may buhay. Ang pakialaman mo yung buhay mo para lahat magiging magaan. Thank you for watching, guys. God bless.